Maraming ang pangyayari sa buong series ng Tokyo Revengers na talagang nakakagulat na pangyayari na hindi natin inaasahan. Mga pagkamatay ng mga karakter na out of nowhere. At sa video ngang ito ay gaya ng nabasa niyo sa content natin na to, pag-uusapan nga natin dito ang 10 nakakabigla, nakakagulat, nakakalungkot na pagkamatay sa buong series ng Tokyo Revengers. Pero bago ko nga pala ito simulan, shoutout nga pala muna sa mga nagpapa-shoutout dyan. Nandyan sa screen mga lods. At sa mga gusto nga magpa-shoutout ay make sure na nakapag-subscribe ka na nga sa channel natin at na-follow nyo na ang TikTok natin. At yun nga, di ko na nga ito patatagalin, simulan na nga natin kaagad ng video ito. Let's go! So ang pang-10 nga sa ating listahan ay itong latest pa lang mga lods during Tenjiku conflict, which is itong pagkamatay nga ni Izena Kurokawa. Well, we all known nga na namatay nga itong si Izena Kurokawa nang saluhin nga nito yung 3 bala na dapat sana ay kay Kakucho Hito. Isa nga to sa nakakabigla kasi sa kabila nga ng image sa atin ni Izena Kurokawa na ruthless o walang awa mapasa anumang bagay, makikita nga nating sumalo ito ng bala para lang iligtas ang kanyang tinuturing deep inside na best friend niya. Aminin nyo mga lods, isa nga to sa nakakabigla na pangyayari. Tapos sabayan pa ng backstory talaga nilang dalawa. Lambot puso nga tayo sa scene na to, alam ko yan. At ang salarin nga dito, walang iba, Kizaki mga lods. So ang pang-9 nga sa ating listahan ay bababa lang tayo sa season at dadako tayo sa Bloody Halloween. At tama yung iniisip nyo, ang pagkamatay ni Baji. Tanga ng mga lods, isa talaga tong pagkamatay ni Baji. Sa nagpaiyak talaga sa lahat, sa maraming fan ng TR. Sobrang nakakalungkot nga din yung naging dahilan nito mga lods. Which is para iligtas ang Toman, i-expose si Kisaki sa kabalbal nito at protektahan o i-prevent na mapunta si Mikey sa masamang landas. Ganun din para kay Kazutora, ang iligtas nila. Naging Valhalla member nga siya para mag-spy kay Kisaki. At during Bloody Halloween nga ay dito na nga din kinuha niya yung sarili niyang buhay para sa kadahilanan ng iyon. Nag-sacrifice nga itong si Baji ng sarili niya. Like ganun niya nga kamahal si Mikey at ang Toman. Pati ang sarili niyang buhay inalay niya. Kaya salute sa'yo Baji. So ang pang-8 nga sa ating listahan ay tanghay na. Itong pagkamatay ni Emma Sano. Ang sarap nga murahing netong si Kisaki. Ang pagkamatay nga ni Emma Sano ang isa sa pinaka-tragic at heartbreaking na pangyayari sa buong series ng Tokyo Revengers. Kahit nga wala naman itong kinalaman sa lahat ng kinasasangkutan ng Toman, ay para pilayin lang ang lakas ng Toman sa layunin di makadalo si Mikey sa conflict nila in Tenjiku. At mawalan ito ng gana ay pinatay nga nitong si Kisaki itong si Emma. At ang masakit pa rito mga lods na itong kapatid nga rin nila, tinuturing na kapatid, na si Izena Kurokawa ay nakipagsabuatan dito kay Kisaki. Pero puking ang ina nito ni Kisaki, pala decision sa buhay. Wait, bali nakakatatlo na nga itong si Kisaki sa video ito. Puro siya na nga yung may kinalaman sa mga naunang namatay. Hayop kasi ang hype na yan. Hype na hypean. So ang pang-7 nga sa ating listahan ay layo muna tayo kay Kisaki. Ang pagkamatay ni Shinichiro Sano. Eto mga lods, yung pagkamatay nga ni Shinichiro Sano, isa nga to sa mga nakakagulat talaga na pagkamatay mga lods sa buong series ng Tokyo Revengers. Kasi aksidente nga lang talaga ito. Nahataw nga ni Kazutora itong si Shinichiro Sano ng solid sa ulo na naging dahilan din ang agaran na itong pagkamatay. Ang dahilan nga sa kung bakit sila nandun, which is dalawa sila ni Baji, nang loob nga sila mga lods sa bike shop para kay Mikey. Regalo ito sa kaarawan ni Mikey kasi nalalapit na nga yung kaarawan nito. Sa kasamaang palad nga ay hindi din nila alam na yung pinasukan nga nila na bike shop ay sa kuya pala mismo ni Mikey. Kaya ayun nga yung nangyari. Nagkaroon nga ng aksidente, nagpanik kasi itong si Kazutora na mahuli sila, kaya ayun, nahataw niya itong si Shinichiro Sano. Pero pinagtataka ko lang dito mga lods, which is na-identify naman ni Baji na si Shinichiro Sano nga yun, ang nakakatandang kapatid ni Mikey, ay bakit yung bike shop mga lods ni Shinichiro Sano hindi niya alam. Diba magkaibigan naman sila ni Mikey at kilala ni Baji itong si Shinichiro Sano. Ba't hindi niya alam kung saan yung bike shop na itong si Shinichiro Sano? Isang malaking katanungan pa rin yan mga lods. So ang pang-6 nga sa ating listahan ay itong pagkamatay ni Hinata Tachibana. Kasama talaga to sa nakakagulat na pangyayari kasi maraming timeline nga. In several timeline nga paulit-ulit yung namatay itong si Hinata Tachibana. At sino ang may salarin?
walang iba itong kupal na naman na si Kisaki. Ang hayop na to. Sa original timeline nga, ito talagang simula ng kwento mga lods. Sa kung hindi nga napanood ni Takemichi yung balita ay walang Tokyo Revengers sana sa ngayon. For real mga lods. At hinayaan na lang sana ni Takemichi at tinanggap na lang. Pero yun nga, isa nga tong pagkamatay ni Hinata Tachibana sa iba't ibang timeline na nakakalungkot kasi talagang nakakapoko ng emosyon nga yung pagkamatay ni Hinata Tachibana, isa sa pinaka-tragic death sa buong series ng Tokyo Revengers. So ang panglima nga sa ating listahan ay isang buong timeline to mga lods, which is yung Mikey Manila. Ubus nga doon lahat ng founding members at mga executives ng Tokyo Manjigang. Sino nga ang pumatay? Walang iba mga lods, si Mikey mismo. Ang Mikey na nahulog sa kadiliman. Worst timeline nga to mga lods na nasaksihan ni Takemichi pagkatapos niyang bumalik from Christmas Showdown. Kala niya nga goods na ang lahat pero sa pagbalik niya nga, yun nga ang bumulagang balita sa kanya. Pati si Hinata Tachibana patay. At sa last part nga neto ay namatay din si Mikey mga lods pagkatapos nga mabaril ni Naoto para iligtas si Takemichi mula kay Mikey. Pero, nang makita nga nila yung baril ni Mikey, ay nalaman nga nilang wala naman talagang balak patayin nitong si Takemichi. Charot. Wala naman balak patayin nitong si Mikey, itong si Takemichi kasi naka-safety nga yung baril ni Mikey. So, ang pang-apat nga sa ating listahan ay, pero wait mga lods. Pang-apat nga pababa sa ating listahan ay puro mga major spoiler na. At para nga sa mga nakatutok sa anime series ay nagwa-warning na ako. Pero if di nyo pa din panoodin to ay tutuloy ko na. So ang pang-apat nga sa ating listahan ay itong pagkamatay ni Draken. Yup mga lods. Sa season 4 nga ay mamamatay si Draken. Isa to sa nakakagulat. Talagang pangyayari mga lods sa buong series ng TR. At talagang tragic death to mga lods. Ang ikinamatay nga dito ni Draken in the 3 Deities arc ay sinalo mga lods ni Draken yung bala ng baril na dapat sana ay kay Takemichi at Kawaragi Senju. Yung una nga nag-act strong pa nga itong si Draken at parang nakakalain mong hindi naman siya tinamaan ng bala. Pero nung nagtakbuhan na nga yung mga namarel ay mga lods, ilang segundo nga lang ay bigla na nga lang tumumba o bumagsak itong si Draken. At dito nga'y nakumpirma na may tama nga ito ng barel mga lods, ng bala ng barel. At talagang sa dibdib ba talaga at tatlong tama pa ng barel mga lods, which is I love you. Tatlo, I love you. Corny. Itong pagkamatay nga ni Draken mga lods ay nag-meet siya para mapaaga ang laban sa pagitan ng tatlong malalaking gang, which is ang Rokohara Tandai, Brahman Gang, at Kanto Manji Gang. And the rest is history. So ang pangatlo nga sa ating listahan ay ito mga lods. Talagang brutal to kung ma-anime na nga to. Kung ma-anime na to mga lods. Ma-anime adaptation. Inulit 3 beses. Mentality, no? So yun nga, yung pagkamatay nga ni Sauterano mga lods, ito yung isa to sa pinaka-brutal. Isa talaga to sa napakalalang pagkamatay sa lahat. Napatay nga itong si Sauterano mga lods sa mga kamay ni Mikey. At during nga yan sa Battle of the Three Deities, which is yung napaagang laban nga dahil sa pagkamatay ni Draken. Pinatay nga ni Mikey itong si Sauterano mga lods sa bugbog. Pinagsusuntok nga nito yung mukha na itong si Sauterano hanggang sa mamatay nga ito at mawala ng buhay. At feeling ko bawi talaga to ni Mikey mga lods kay South kasi isa nga sa mga bata ni South, yung mga bata nga ni South yung bumaril kay Draken mga lods sa kung bakit nga namatay si Draken. So ang pangalawa nga sa ating listahan at pang-una ay pagsasamahin ko ng mga lods kasi talagang nakakagulat nga to pero satisfying. Pero nakakagulat. Sino ba naman kasi hindi magugulat? Kinakausap nga lang ni Takemichi pero nabangga ng truck. Ito nga yung pagkamatay ni Kisaki Teta. Ang nagpahirap halos sa buong series. Dami nga na itong mga kagaguho na ginawa pero yun nga, nagbayad naman ito. At nang maesikay nga ito ng truck, talagang bali nga yung mga buto nito. Hindi ko napapabahin dyan, alam niyo naman yan. So yan nga, 10 nakagulat na pagkamatay sa buong series ng Tokyo Revengers. Pero if may hindi man ako nasama mga lods, ay feel free to comment sa comment section mga lods. At papakinggan natin yan at pag-usapan natin. At kung nagustuhan mo nga ang video ito, ay don't forget to like this video mga lods. At mag-follow sa ating channel. Pati sa TikTok mga lods ha, nandyan sa screen. Yeah, follow nyo na yan. Para always na ngayong updated sa mga bago pa nating video na i-upload. Yeah, this is Anime Real Quick Page channel. Puta, i-like mo na yung video nito. Mentality ulit.